kasi gusto nila malaman sa pamumugot si Eric. Ba't nakatayo pa rin siya? Bakit matibay pa rin siya? It's never easy. Hindi po madali at kailanman siguro hindi maging madali, especially sa mga nakakaranas ng sakit na ito, lalo na rin po sa mga pamilya na may mga loved ones na nagsasuffer ng sakit na ito. And ako mismo, sa sarili ko, talagang na-experience po namin yung magkakapatid. Yung hindi namin po alam kung sino mababantay sa ospital kasi kailangan po namin magtrabaho. Hindi po namin alam kung saan po kami huhugot ng lakas. Every time nahaharap po kami sa doktor, ano na naman kayang bad news, may good news bang dadating. Sabi ko nga po kanina, sobrang draining po siya in all aspect. Siguro ang naging pinaghugutan ko po ng lakas dito ay yung faith ko sa Panginoon. Admittedly, to be honest po talaga, medyo na-shaken yung faith ko, especially when my father, when we knew about the diagnosis of my father, exactly the same as my mom. Parang sabi ko sa Panginoon, why my parents? They were good people, matulungin sila, mabait, they were kind people, pero bakit sila? But at the end of the day, I know that God has His reasons. Meron po siyang purpose sa lahat ng dumadating na pagsubok sa ating buhay. So ngayon po, kung nakikita niyo po, mas matatag, maybe, and I believe it's the grace of God. It's really the grace of God that keeps me going, that sustains me, and talagang ang Panginoon may pinapadala talaga siyang mga tao sa buhay mo, especially kapag dumating ka doon sa point na lugmok ka na. At yung mga taong to ay yung hindi po kami iniwan ng pamilya ko sa kalagitnaan ng unos na pinagdaanan namin nung ang tatay ko at nanay ko ay naghihirap dahil sa lung cancer. Oo, grabe, no? Imagine mo, yung suporta ni Eric sa kanyang mga magulang, no? Samantalang yung iba may mga cases din na may nanay din na may cancer, tapos nasa may mga anak, mawala sila. Pero ito, kahit mawala yung anak, yung mga sumusuporta sa paligid ng ating mga pasyente, ay meron yung anchor of hope and strength na naririyan para magsilbing pamilya ninyo, no? Kaya naman si Eric, ano ba to? Ikaw ba nagtatag ng anchor of hope and strength? Bukod kay, kayo dalawa ba nakaisip nito? Hindi po, charity. Matagal na po itong organisasyon na ito. Kami po, we were really trying to find an organization na sa tingin ko ay, alam mo yun kung paano po ako makakatulong in my own little ways. And yun nga po, tinawagan ko po si Doc Chari, kung pwede niya akong matulungan na mahanapan kung sino pwede namin mabigyan ng kahit paano yung konting tulong man lang na sa abot ng aming mga kaya. And ito po, we came up with this idea na bakit hindi yung anchor of hope and strength na siya mismo yung nagtatag way back, ilang taon na po ba? 2016. 2016. Oo. So ito ay iba't ibang klase ng sakit na cancer. Hindi yung specific na breast lang. Tama? Oo, yes. Okay. So, Eric, bigla ko rin naalala dahil magpo-concert na po si Eric sa kanyang milestone, yung 20th anniversary mo, no? At sa mo, ito napakalaking venue ito. Oo. Ikaw ba ay maglalaan ng dalawang bakanting upuan sa harap? Para lang ma-imagine mo na nandun yung nanay at tatay mo, na nanonood, tuwang-tuwa ang mga palakpak sa'yo, habang ang kanilang anak ay nagpe-perform. Actually, itong concert na paparating na ito, this is my most important concert to date. Kasi it will be in honor of both my parents, and it will be in honor of those who are suffering from cancer. And to those families who have loved ones na talagang
nakikipaglaban po sa sakit na cancer. And kung itatanong mo sa akin, Kuya Oj, na merong dalawang upuan, malalaman po nila yan sa concert. Medyo mahirap pong isipin kasi yung nanay ko at yung tatay ko, every time na magkakaroon po ako ng mga mahalagang event sa buhay ko, they were there for me. And this time, sobrang kulang. Napifeel ko yung kakulangan na alam kong magtatanghal ako sa napakaraming tao. Pero yung pinag-aalayan ko at yung main people kung bakit ko ginagawa yung mga bagay na ito ay hindi ko makikita physically. So it will be hard for me, but I promise you guys that the concert will be fun and you will enjoy it and you will be inspired by the songs that I will be singing on October 6. Oh, yeah. So, how you wish na nandun sa harapin namin tatay mo, no? Sila mismo ay proud na proud, pinanonood kita ng film. Oh, Eric, congratulations and good luck sa iyong October 6 Yes, na October 6. concert sa MOA. Ayan. At syempre, bago tayo magpatuloy, tawagin ang pupunan natin ang isa rin sa mga kaibigan ni Eric. Sa bagay, hindi mo tayo magkikita ng kaaway dito, no? Siyempre, ang ating Queen of R&B, Miss Kyla. Okay, I'm sure ito rin ang gusto itanong ng ating mga vloggers at ng mga kaibigan sa press. Oo. Paano po kayo nagkakilala ni Eric at paano po nakitayo or noon pa itong Anchor Hope and Strength? So, Umpisa kami, Papa O. Si Papa O, ako yung fan niya, no? I watch his show all the time. And the first time that we built up his support group, puro mga cancer patients ko lang. And gradually nag-expand to cover even the young patients, the elderly patients, yung mga lalaking pasyente, as well as yung mga batang mga babae, covering all cancer types. So marami kami, 2016 na organize itong Anchor of Hope. And yung aming lugar ay napakaluwit naman. We're not able to afford to rent a big space for our daily activities. So, yung mga activities namin dito includes regular prayer. Okay? So may prayer group ang Anchor of Hope. Meron din kami radio ministry every Saturday and Sunday, all dedicated to spread God's word. And yung mga every month na may mga activity yung cancer, katulad ng Race Aura, ito yung mga ibang activities nila. And lastly, itong grupong ito ay tumutulong sa mga cancer patients na walang pambili ng gamot. Tumutulong sa mga cancer patients na hindi makahanap ng tamang doktor at saka ng hospital kung saan pupunta. So, I also would like to acknowledge the PWD chairman ng si Mrs. Jensen is here. Okay, so lahat ng cancer patients is automatically a member ng PWD. Okay, so they facilitate. Isa si Tessa works at the conference and she's a cancer patient herself. I'd also like to in Dr. Sibolo. Dr. Sibolo is the advisor of the Anchor of Hope Life, Anchor of Hope and Strength, and she's also a cancer patient, breast cancer patient. And of course, our tireless president, Tita Miles. Tita Miles is the president of the Anchor of Hope Life. It's older idea na imbitahin si Eric dito sa grupo ito. And we are very happy na pinauna kami. Paano kami nagkakilala is when the mother was referred to me as a cancer patient in BGC, in St. Luke's Global. So
So, first time kami nagkita, katabi niya si Eric, hindi ko manilang naisip si Eric yun kasi nakamas. But nevertheless, her mother is nakakaanak ko po ng loob, si Mami. I call her tita kasi ako pinatakot siya. So, siyempre, pag na-diagnose ng cancer, hindi automatic na matatanggap mo yun. And because of her fear, parati kami nag-uusap, parati kami we give her hope, we talk to her each time para mawala yung pangit. And she has to undergo series of chemotherapy. Ang hirap kasi hindi lang yung takot, hindi yung mga side effects ng gamot. Hindi lang yung mommy was probably very lucky kasi meron siyang pagmumulog na paggamot. Papaano na lang yung mga patients na walang wala. So, this is one of our advocacy. I'm so glad that Eric is supporting us in honor of his parents. Oo. So, Doc, I'm sure ang dami natin mga pasyente rito na tuwang-tuwa dahil involved na rin at nakasama na nila si Eric Santos. Oh. So, what was your initial reaction, Doc? Na malaman mo na si Eric ay interesado or kabilang na? Kung na kasi yung iniimbitahan sabi ko sa kanya, ikaw mo naman kami ng panahon, makinig sa mga kanta mo. Actually, Eric sends songs. There was a time na nagawa kami ng concert sa Zoom. Nagpadala siya ng Oo. Na video. Yun yung gift niya na pamasko ng mga cancer patients. So today po, ilan na po yung mga sinusuportang pasyente ng Anchor Hope and Strength? Napakarami na kasi we cannot wait back. Since 2016, we've been helping them, hindi lang sa gamot naghahanap kami ng mga paraan paano sila mga kapatid. Kasi kung hindi na yung pera ng Anchor Hope, hindi namin nasusustain ang kailangan nila. So we need to refer them to other agencies kung saan sila makakakuha ng tulong. So hindi yung maraming dumadating dyan na yung iba ang pangangailangan ay yung mga blood examinations, yung mga CT scan na halos hindi nila afford. So we give them money to do this. So, paano po kayo nakakalikom ng pondo para masustain yung pangangailangan ng mga cancer patients, lalo na ng mga indigents? Yung mga natapos na ng chemo at yung mga survivor, they pay it forward. So, yung mga hindi na actively nag-treat, nag-donate sila. Halimbawa, mag-aangkot sila ng isang cancer patient. Sige, yung dalawang cycle Oh. sasagawar yung mga words. They pay it forward. Yung iba, yung mga katulad dito, yung mga people with advocacy. Well, si Papa Orange is also connected to the support group. And I know how you raise money for this. And sometimes si Eric also, yung proceeds sa party ng concert nito, I know. Talaga? I-donate sa Nakakatuwa naman. Palakpakan natin ang si Eric Santos dahil bahagi ng proceeds ng kanyang 20th anniversary. And bahagi din po ng talent Pico for this concert ay nag-donate sa organization. Hindi pa aktibo member nito si Eric, aktibo na po siya sumusuporta sa Kasuso Foundation namin. Dahil may mga charity event kami, nandun lagi si Eric. Kaya kailangan namin mag-raise ng funds. Si Eric din ang kinukuha namin bilang singer. Kaya nakakalikom kami ng boto. So doon pa ay mabait ng tao si Eric. Ako na muna nagsasabi sa inyo.
Ayan. At syempre, together with with Doc Charity na napakabuti ng puso. Alam niyo naman, may mga doktor, hindi naman nila lahat. Talaga namang Diyos ko. Demetro. No? Demetro. Oo. Kasi lagi nilang katwiran ay hindi naman libre yung school namin noon para magtapos ng medisina. Pero si Doc Charity, iba. Extraordinary siya. Bagay lang sa'yo yung pangalan Charity. Alam mo ba yun, I just want to add, si Doc Charity po, hindi po siya nagpabayad ng talent fee niya. Doon po, nung pong sinanay ay, Talaga? yung buong 3 months po sinanay sa hospital, parang winig niya po yung kanyang PF. And my family is so grateful. Kaya ganun po siya kabuti. Sobrang buti po ng kanyang loob. And when she knew na yung pong diagnosis din po ng aking tatay ay cancer din po, talagang sinabi niya po sa akin na magdodonate po siya ng gamot. Ganun po siya kabait, kaya lang yung gamot hindi na po nakakabot. Maraming salamat po. My family will always be and forever be grateful to you, Doc. Thank you. Kaya naman, hindi nakakahinaya na suportahan ang advokasya ni Doc Charity, di ba? Ito bang Doc? Ito bang our home and strength ay open para sa mga may mabubuting kalooban na gusto mag-donate? Yes, open na open. Saan sila dapat na-contact? Meron ba kayong fan page or account details, ganyan? Si Tita Miles, ang presidente ng Anchor of Hope, iniwan niya ang mga contact number kay Jen Valencia. Ayan. Thank you so much. Palakpakan ulit natin. So, I am more than willing to offer my services as a singer. Kung kailangan po nila ng singers sa mga fundraisers, mga concerts, kung may mga activities po sila na kailangan po mag-talk. And yun po, I'm more than willing to do those things. And yun nga po tulad po ng nasabi namin kanina, a part of the proceeds of the concert and a part of my talent dito po sa concert, I will donate them dito po sa organization. Thank you, Eric. Ayan. Kay Tess. Si Tess Mauricio. Hi, Eric. Hello. Congratulations. Thank you. Really meaningful way to celebrate your 25th anniversary. I can't yet, sorry. Di ba naman ko ako na yung conversation? But talagang we're all touched by what you have decided, the way you've decided to celebrate it. Balikan ko lang yung opening, yung pag-open up sa amin kanina, no? Because totoo nga yung bakit naman both your parents pa, and you said that you, at one time question ka, diba? Pero hindi mo nasabi sa amin ano yung proseso between the time that you almost lost your faith and actually really steal it. Can it be put into words? It's also actually the people around me. Lahat po kasi ng mga kaibigan ko ay mga Kristiyano, Katoliko. So, lagi po yun ang sinasabi sa akin na walang problema na binibigay sa ang Panginoon na hindi mo kakayanin. So, doon po ako, yun po yung ginawa kong akya. Tama nga naman po na wala po talagang problema na hindi tayo kakayanin. And binusog ko po yung sarili ko sa pagpa-follow sa mga Bible, sa mga IG accounts na puro mga positive na encouragement po yung ibibigay ng mga Bible quotes. Doon ko po ipinofocus yung sarili ko. And nag-attend po ako ng church every Sunday. And of course, I read my Bible every day, my devotional. Kasi nakakatulong po yun lalo na sa mga panahon na naghihina ka. And of course, my family has been my support system. So sila po talaga yung, kumbaga, kapit kamay talaga kami humaharap sa buhay, even without our parents basically. So doon po, yun po yung mga pinagugutan ko ng lakas nila. Thank you for sharing that with us.
di ba, yung mga singers, katulad mga artists, pag may pinagdadaanan na napaka, if you go through something that's really difficult in life, it ends up changing siguro the way you sing or the way you act, the way you deliver. Kasi ang buwan pa is, like they say, showbiz is just so deep now. Have you already noticed some changes in your singing way in terms of emotion as a everything that you've been through? Actually, hindi po ako yung nakapansin. Mas napansin po siya ng mga kasamahan ko sa trabaho. Na parang one time, kumanta po kami sa ASA, parang nilapitan po ako ng Ate Reg, yung Mr. G. Velasquez. Sabi niya, ilang iba ka na kumanta ngayon? Explain niya ako bakit. Maybe because of the things that I have been going through these past months. And siguro kahit hindi ko sinasadya, mas nagkakaroon ng emosyon at sakit yung pag-deliver ko ng pag-awit. And siguro as a person, I can say that I am also a different person now. Maybe a stronger Eric Santos, but I always stick to my core. Yung core na hindi mo sa akin yung magulang ko, especially my mom, to always be humble and grateful sa lahat ng mga bigay at pinagkakalob sa akin ng Diyos. So, I may be a different person now, but I always stick to my core, my values na sila po mismo, doon nila kami pinalaki sa values na. I'm sure your parents are so proud of you. And we wish you well. Take care. Thank you, Tess. Jade Liliana, thank you sa donation mo. Nakikiramay ko ang showbiz kasama ng mga showbiz writers sa katawan ng mga Salamat. On a positive note, you note as fresh as when you were launched 20 years ago, how do you take care of your health now, physically, mentally, psychologically, especially after going through so much in these past few months? Thank you for that compliment. Unang-una, siguro po grasya po talaga ng Panginoon. Naniniwala ako na it's really the grace of God that really sustains me and my family. Pangalawa, syempre hindi na po ako tumatanda. So, ever since po, alam po yung mga kasama ko sa industriya, vain po ako na tao. So, I go to my dermatologist regularly, I exercise regularly, I eat healthy as much as possible, and yun po, kasi sa industriya to, we owe it to our audience, kung paano po tayo manamit, kung ano po yung itsura natin, we owe it to them. So, kailangan palagi kang maganda sa paningin ng ating mga tagahanga. Kasi lalo na ngayon, yung platform na meron tayo, yung existence ng social media, and all, hindi ka pwede lalabas lang ng basta-basta. Kasi syempre, inilin ka, nabibigay ka ng inspirasyon sa mga tao. So, part na yun ng pagiging celebrity mo, diba? So, ako, yun yung isa sa mga pinakakawalan ko. Ikaw na-inspire through your music, through your talent. Paano mo, yung sarili mo naman, paano mo kinukontinue naman inspire yung sarili mo? Kahit na may mga pinagdadaanan ka na talagang matindi. If you would ask me right now, at this point in time, pag binuksan mo yung puso ko, I am broken. I am still healing and still in the process of yung recovery sa pagkawala ng dalawa sa pinakamamahal kong tao sa buong mundo sa buhay ko. Siguro, ang nakakapag-sustain sa akin is yung isipin ko lang na masaya yung magulang ko na ginagawa ko. Isipin ko lang na masaya yung magulang ko na now I get to help other people. Yung mga tao na nakaranas po ng tulad ng paghihirap na naranasan ko nila, I am sure they are smiling from above. So, by thinking that, parang kahit pa paano nabibigyan po ako ng inspirasyon to move on and to go on sa buhay ko po. Thank you, Jade. Sino po ang gusto magtanong? Janice? Gusto mo magtanong? Ayan o.
sa mga taong nangangailangan, dun sa mga taong naranasan, tulad ng naranasan po namin ng mga magulang ko nung nabubuhay pa sila. So yun po yung nakakapagbigay sa akin ng purpose ngayon to keep going, and sila po yung parang naging isa sa mga inspirasyon ko to move forward. Eric, is there any fear on your part? Kasi parang your both parents is na parang may cancer, di ba? Ikaw ba, how do you take care of yourself na para maiwasan mo yung ganung sakit? Kasi di ba minsan on genes parang ganun eh. Well, I rebuke that in Jesus' name. Kasi syempre ayaw natin maranasan yung tulad ng nararanasan nila kasi napakahirap. And witnessing the suffering of both my parents, talagang unbearable. It's really, really painful to see them suffer that much. And ayaw natin yung mangyari sa ating lahat. So, ako, gusto ko lang din iparating at kumbaga sabihin sa lahat ng tao na to take care of ourselves also. Eat healthy, exercise regularly, yung check-up, di ba? Yung check-up na Regular pangahalaga check-up. yan, annual check-up, yung mga pangangailangan natin physically, kailangan natin yan. So, wag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot na pumunta sa doktor. Huwag tayong matakot na magpakonsulta kung may nararamdaman tayo. Kasi totoo yun, prevention is better than cure. So, Eric, kasi yung mga ikinuwento mo kanina kung gaano ka mabuti ano namang may papayo mo sa mga anak na nagkakaroon ng misunderstanding sa mga magulang and pinapatagal din ito sa understanding, hindi nagkakaroon. Hindi ko naman sila masisisi kasi wala ako sa lugar nila, di ba? Because kung tatanungin niyo ako, I was really close to both my parents. Yung pamilya namin para kami magbabarkada. Kung meron man silang mga hindi pagkakaunawaan, especially with their parents, sila na yung unang bumate, sila na yung unang mapagkumbaba dahil unang-una sa lahat, utang natin yung buhay natin sa kanila eh. Kung meron man silang mga ugali na hindi natin nagugustuhan, siguro tayo mas magbigay ng understanding. Kasi at the end of the day, anak lang tayo, magulang natin sila. So, yun. Chef,